Hello mga boss. Gagawin natin ngayon, ayan, kung titignan nyo, bali meron ako dito na isang injector cleaner and detector. So, susubukan natin na ayusin to. Actually mga boss, first time kong magbukas nito. Wala akong idea kung paano gamitin to, pero susubukan natin. Bali, ang problema pala nito mga boss, ayan, try ko para makita nyo. So, nagpa-power on naman tong unit. Ayan, kung titignan nyo, bali nagpa-power on naman. Kaso, ang problema, once na start natin tong unit mo boss, namamatay yung kanyang display. So try natin. Ayan, papasinin nyo mga boss, hindi nagra-running tong kanyang timer, although pinipindot ko tong kanyang start. At yung mga ibang buttons, ayan, kung papasinin nyo, namamatay yung kanyang display, tapos pabalik-balik lang yung number. Ayan, 11, so bumabalik sa 10. So yan bali ang problema nitong unit. Ayan, yun mga boss, so nakita nyo, yun bali ang problema nitong unit. Yan yung ayusin natin ngayon dito. So tignan natin mga boss kung kaya ba natin ayusin to. Pero bago natin simulan yung pag-repair dito, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So ayan mga boss, kung titignan nyo, bali nabuksan ko na tong unit. Kung titignan natin dito sa likod nitong unit, meron tong dalawang board. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali mga boss, parang ito yung kanyang power supply. Ayan, nitong unit. Kasi, titignan natin, ito yung kanyang easy cord. Connected lang dito sa board na yan. Ayan, 220 yan. Tapos, ito naman yung kanyang output. Pumunta naman yan dito sa isang board. Bale, yung wire na yan, pumunta dito yan mga boss. Ayan, yung kulay black and kulay pink na wire. So, gagawin natin dito, i-check na muna natin itong kanyang power supply. Tingnan natin kung ilan ba yung kanyang output dito sa power supply. Pero, napansin ko dito sa unit na ito mga boss, binuksan ko rin yung ibaba nito. Ayan, papakita ko sa inyo. Kung titignan natin mga boss, meron din tong dalawang board dito sa ibaba. At kung papansinin nyo yan, dalawang metal na yan, na pahaba, bilog. Yan pala yung kanyang heater at vibrator. Wait lang mga boss, ipesto ko lang tong aking camera para may pakita ko ng maayos sa inyo. Kung titignan nyo, ayan, dito sa ibaba nitong unit, meron ding dalawang board. Bale, yun yung isa. Ito naman yung isa mga boss. Ito yung board para sa kanyang mga buttons. Tapos, kung titignan natin, ayan, yan yung kanyang heater. Ito naman yung kanyang vibrator. Bale, nakapwesto yan. Napansin ko parang dito yan mga boss, natanggal lang. Ayan, kung papansinin natin, meron tong pandikit. So, nahulog mga boss. Pero alam nang mayari yan mga boss. Dinala dito yan, ganyan na. So, siya na daw balang mag-ayos dyan. Ang importante, mapa-start ko daw yung kanyang unit. Ngayon mga boss, balik tayo dito sa likod para yun na nga, ma-check na muna natin yung kanyang power supply, kung ilan ba yung output nitong kanyang power supply. Ayan mga boss, bale unang gagawin natin dito, yun na nga, i-check na muna natin itong power supply na to, kung ilan ba yung output. Baka yan lang ang problema, kaya hindi nagtutuloy yung start nitong unit. So, possible din yun mga boss. So, tingnan natin kung ilan ba yung output ng power supply na yan. Kunin ko lang yung tester. So, itong power supply na to mga boss, bale yung output nito, ayan, yung kulay black and pink. Bale, dyan tayo magte-test point. Yung kulay black and pink na yan, bale, pumunta yan dito sa board na yan, ayan. Ayun mga boss, kung titignan natin tong board na to, meron naman naka-indicate na, ayan, positive 12 volts. So, possible yung power supply na yan, 12 volts yung output. Ngayon, yan yung titignan natin kung nasa 12 volts ba yung output nitong kanyang power supply. So, buti na lang mga boss, meron naka-indicate dito sa isang board. Kahit pa paano, hindi na tayo mangula pa kung ilan ba yung output nitong kanyang power supply. Ngayon, saksak ko lang, ayan. Tingnan natin kung nasa 12 volts ba yung output nitong kanyang power supply. Pero masasabi natin umaandar tong kanyang power supply mga boss kasi
Nakita nyo naman, nung tinest natin tong unit, nagpa-power on naman. Ayan, kung napansin nyo, umilaw na tong indicator, itong power supply. Bale, set ng ating tester, DC volts. Tignan nyo tong ating tester mo, boss. Ayun. So, papansinin natin, meron lang tayo nasukat dito sa kanyang output, dito sa power supply, nasa 5.9 volts lang. So, try natin dito sa board na to. Pero panigurado mo, boss, same lang kasi isa lang yan. Ayan, 5.8 volts. So, papansinin natin, napansin natin mo, boss, yung naka-indicate dito sa board na yan, nakasulat, positive 12 volts. Ayan, kung nakikita nyo. Pero ang nasukat lang natin ay 5.8 volts. Hindi man lang umabot ng 6 volts. Ngayon, gagawin natin, dahil low voltage yung nasukat natin, mga boss, nasa 5 volts lang. So, try natin i-hiyang, mga boss, itong board na to. Bale, tatanggalin na muna natin yung wire na connected dito sa power supply papuntang sa isang board. Tapos, try natin sukatin ulit itong power supply. Ayan, tanggalin ko lang itong dalawang wire na black and pink. Ayan, mga boss. Bale, yung dalawang wire na yan na black and pink, connected yan dito sa board na yan. Ayan, bale, dyan pumunta. Ngayon, gagawin natin, try ko na munang supply ng 12 volts tong unit na yan, mga boss. Yung dalawang wire na yan na black and pink, ayan. So, susupply na muna natin ng 12 volts yan. Tingnan natin kung mag-okay ba tong unit once na nasupply natin ng 12 volts. Dito, mga boss, malalaman natin kung saan ba yung problema nitong unit na to, either sa power supply or sa mga ibang board. Kaya susupply natin muna ng 12 volts yung wire na yan. Once na nag-on tong unit, nag-start, mga boss, ibig sabihin nasa power supply yung problema nitong unit. Ngayon, makikita din natin, mga boss, kung meron pa bang ibang problema tong unit once na nasupply na natin ng 12 volts yan. So, meron akong battery dito. Ayan, kung titignan nyo, nasa 12.5 volts yung aking battery. So, pwede natin pang supply yan dito sa unit na yan. Mataas naman yung ampere ng battery ko, kaya pwede natin pang supply yan dito sa unit. Papansinin nyo, ayan, bale nakatap na yung positive wire, kulay red, ayan. Bale, dinugtungan ko lang tong wire, mga boss, kasi wala akong mga habal na wire. Connected yan dito sa kulay pink, positive. Ngayon, itong isa, negative, ayan. Itong hawak ko na kulay blue. So, wala akong mahabang wire, kaya pinagdugtong ko na lang. Ngayon, itatap natin yan dito sa negative. So, tignan natin kung magno-normal ba tong unit. Ayan, mga boss, itap ko lang. Ngayon, tignan natin. Ayan, mga boss, kung titignan nyo, nag-on tong unit. Umilaw yung indicator ng isang board. Ngayon, try natin dito sa harapan. Tignan natin. Papansinin nyo, mga boss, umilaw tong ilaw na yan. Kanina, wala yan. So, try natin, mga boss. Ayan. Tignan natin kung hindi na ba namamatay yung kanyang display. Ayun, kung papansinin nyo, mga boss, hindi na namamatay yung kanyang display, although nagpipindot tayo dito sa mga buttons, ayan. At kung papansinin din natin, ayan, no, tumaas na yung number kanina, hanggang 12 lang yan, bumabalik sa number 10. Try natin start kung mag-running yung kanyang timer. Tingnan natin. Ayun, kung papansinin nyo rin, mga boss, ayan, no, gumana tong kanyang timer. So, ibig sabihin, ang may problema dito sa unit na to, mga boss, yung kanyang power supply. So, bumaba yung kanyang supply, kaya hindi kayang start tong unit. Ayan, o, kanina hanggang 12 lang yan, di natin mataas yung kanyang number. Bumabalik sa number 10. Start ulit natin, tingnan natin. Ayun. So, nasa power supply ang problema nitong unit na to, mga boss.
Bale, yung supply na ginamit lang natin ngayon dito, itong battery na yan, ayan. Although 12 volts lang tong unit, yung kanyang supply. Kaya pwede natin supply ng battery. Ngayon mga boss, masasabi na natin may problema dito itong mismong power supply. Ngayon, babaklasin natin yan para yun na nga ma-check. So, baklasin ko lang to mga boss para ma-check natin itong kanyang power supply. Makita natin kung bakit bumaba yung voltage nitong kanyang power supply. So, tanggalin ko lang. Ayan mga boss, bale napaklas ko na itong power supply. Kung titignan natin, ang output talaga nito power supply na to ay nasa 12 volts. Ayan o. Ngayon, bubuksan natin to para matignan natin kung kaya ba natin i-repair yan. So, buksan ko lang. Ayan, kung titignan nyo, bale nabuksan ko na itong power supply. Titignan natin itong kanyang power supply. Wala naman akong nakikitang bloated na capacitor. Ayan. Sa mga power supply, once na bumaba yung output, minsan mga boss, capacitor yung nagiging problema, bloated. Pero this time, wala akong nakikitang mga bloated na capacitor. Ayan. So, okay naman itong kanyang mga capacitor. Ngayon mga boss, gagawin natin, bale, lalagyan ko to ng power cord para ma-check ulit natin yung kanyang output. Tignan natin kung nasa 6 volts or 5 volts pa rin yung output nito. So, lagyan ko lang ng power cord para yun na nga, ma-check ulit natin yung output. Ayan mga boss, kung titignan nyo, nalagyan ko na ng easy cord ng power supply. Ngayon, check natin yung output nito. Tignan natin kung nasa 6 volts pa rin or 5 volts pa rin yung output nitong power supply. Saksak ko lang mga boss. Ayan, bale nakasaksak na tong power cord. So, sukatin na muna natin pala yung kanyang AC para makita nyo na nakasaksak na tong unit. So, nakaset yung aking tester sa AC volts. Tignan na muna natin yung kanyang 220 volts. Ayan. Napansin nyo, meron tayo nasukat na 231 volts sa AC, meaning nakasaksak na yung power cord. Ngayon, sa DC, ayun, sa DC volts, ang output nitong power supply ay nasa 6.9 volts pa rin to 7 volts. So, mababa pa rin yung output nitong power supply na yan. Na dapat ang masukat natin dyan ay nasa 12 volts. So, nakita natin nasa 6 volts lang to 7 volts yung output nitong power supply na yan. Ngayon mga boss, bale, sunod na gagawin natin. So, ito troubleshoot ko na muna tong power supply na to. So, hindi ko na ipapakita pa dito sa video yung pag-troubleshoot na gagawin ko dito. Ngayon, once na nakita ko na yung problema, papakita ko na lang sa inyo mga boss yung nakita kong problema dito sa power supply na yan. So, ganun na lang bala gagawin natin para yun na nga, hindi na lang umaba tong ating video. So, i-troubleshoot ko lang itong power supply mga boss. Check ko lang. So, ayan mga boss. Bale, okay na itong power supply. Nakita ko na yung problema nito kung bakit bumaksak yung output nitong power supply na yan. Pero bago ko na uli yung problema nito mga boss, medyo natagalan din ako kasi yung mga capacitor na yan, yan yung inisip ko na pwedeng may sira. Kaya medyo natagalan ako mga boss, pero wala pala sa capacitor ang problema nitong power supply na yan. Inisa-isa ko yung mga capacitor. So, wala sa capacitor ang naging problema. Lahat ng capacitor na yan mga boss, yung nakikita yung mga capacitor na yan, ayan. Bale, chinek ko yan. Pati na rin yung maliliit na capacitor mga boss dito sa kanyang primary section, ayan. So, good naman. Pati na rin yung mga Zener diode. So, wala akong nakitang problema. Ayan yung mga diode mga boss. So, wala naman ako nakitang problema sa mga diode or Zener.
Hanggang sa nakita kong problema dito mga boss, yung kanyang trimmer. Ito kasi mga power supply na to mga boss, meron tong adjustment para sa kanyang output. So ito yung trimmer na sinasabi ko, ayan. So itong trimmer na yan, may problema yan mga boss. Although nakalagay yan, nung di pa ako naglagay ng resistor, in-adjust ko, so walang pagbabago kahit na i-adjust pa natin yung kanyang trimmer. Ngayon mga boss, ginawa ko, bale tinanggal ko na lang yung trimmer, ayan, bale naglagay na lang ako ng resistor. Na ang value nitong resistor na nilagay ko ay 330 ohms, orange brown. Ayun mga boss, hanggang sa yung output nitong power supply, nagnormal, lumabas yung 12 volts. So yung trimmer, ayan, nung nakalagay pa yan, kahit anong fade natin dyan, so hindi nag-iiba yung output nitong power supply. Steady pa rin sa 7 volts to 6 volts, kahit anong fade pa natin. Ngayon, ginawa ko, tinry kong i-pull out yung trimmer, pinalitan ko ng resistor. So, hinanap ko yung value na resistor na pwedeng ilagay para yun na nga, ang output na lumabas ay 12 volts. So, eksakto tong 330 ohms na resistor. Ngayon, try natin mga boss, ayan. Papakita ko sa inyo na ang output nitong power supply ngayon ay normal na, nasa 12 volts na. Wait lang mga boss, pesto ko lang tong aking tester. Ayan. So ulitin ko mga boss, bala hindi na nakalagay yung trimmer, pinalitan natin ng resistor. Ngayon saksak ko lang, ayan. Pasinin nyo tong ating tester, yung output na masukat natin dito sa power supply. Ayan mga boss. Bale na saksak na tong unit. So, sukatin na lang natin. Pasinin nyo tong ating tester. Ayan. Ayun. Kung titignan nyo mga boss, meron na tayong nasukat ngayon na 12.5 volts. Ayan. So, sakto yung resistor na nilagay natin na value, 330 ohms. Bale, ito talaga yung naging problema mga boss tong kanyang trimmer. Possible mga boss tong trimmer na yan, change value or open. Ngayon, sunod naman na gagawin natin, ngayon okay na itong kanyang power supply. So, yung kanyang output nasa 12 volts na. So, bubuin ko lang tong power supply para yun na nga may try na natin ilagay dito sa unit. At makita natin kung mag-okay na ba talaga tong unit mga boss gamit tong kanyang power supply. Kung titignan nyo, ayan, bale tapos ko nang mailagay yung power supply. So, yung resistor, ayan, ay pesto ko na rin dito sa labas nitong power supply. Ngayon, tatry na natin to. So, tignan natin mga boss kung mag-okay na ba tong unit gamit yung kanyang power supply. Ayan, saksak ko lang mga boss. Ayan, kung papansinin nyo, gamit yung kanyang power supply, umilaw na rin tong kanyang ilaw, ayan. Tapos, try natin dito ngayon mga boss, tignan natin. Ayan, kung papansinin nyo, mukhang okay na to mga boss. Tumaas na yung number, kanina hanggang 12 lang yan. Tapos, namamatay pa yung kanyang display. Try natin start. Kung magra-run ba tong kanyang timer. Ayun. So, napansin nyo mga boss, nag-run tong kanyang timing or timer. So, okay na to mga boss, yung talaga naging problema, yung kanyang power supply. So, nakita natin mga boss, ayan. Okay na to. So, hindi katulad kanina mga boss, once na pinipress natin yung mga button na yan, namamatay yung kanyang display. Lalo na once na start natin tong unit mga boss, hindi pwedeng may start itong unit. Pero ngayon, ayan, pwede na natin may start na hindi na namamatay yung kanyang display. Ayan. So, okay na to mga boss. Bale, nakita natin ang problema dito. Ayan, yung trimmer na yan. So, base sa video, napakadali lang kung titignan natin. Pero, once na hindi tayo marunong mag-troubleshoot mga boss, hindi natin malalaman na trimmer lang ang problema nitong unit. Sa mga baguhan dyan, sana kahit paano nagkaroon kayo ng idea dito sa ating video pagdating dito sa mga
injector cleaner na ganitong issue. So dahil okay na to mga boss, hanggang dito na lang tong ating video. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.